So ngayon dito ako sa ADNOC Charlie 08, pa-join na ako. So itong crew boat na to, ito yung mga magdadala ng mga magsa-sign on tsaka magsa-sign off na crew. So ayan, tingnan nyo, maganda yung loob ng accommodation nila. Bago pa kasi to. Itutur ko muna kayo sa accommodation ng barko namin. So ito yung changing room. And dito naman yung accommodation. So dito puro mga accommodation ng mga kabina ng mga seismic crew. Ayan, tapos meron kaming maliit na ospital. So dyan nakasign yung medic. And ayan, puro mga kabina ng mga seismic crew to. So nandito rin yung kabina namin. Ayan dito. Ayan yung nasa kaliwa. So kabina ng mga EB yan. Tapos yung sa opposite naman, kabina ng oiler or motorman. So dito naman tayo, balik tayo. Papunta tayo sa kabina ng mga opisyal dun sa dulo. Kay second mate, chief mate, tsaka kay second engineer and kay ETO. So ayan, dito yung mga kabina nila. Ayan, solo lang sila dyan. So dito naman sa paakyat sa may hagdanan ito, papunta to sa kabina ni kapitan, ni chief engineer, tsaka ng client, tsaka ni EPC, yung assistant party chief. So dito yung conference room. Pag may nagsusum meeting sila or meeting, ayan dito hiniheld yung Zoom meeting. So ito, yan dun sa yan, sa dulo kay kapitan and chief engineer. Tapos sa client, EPC. So dito sa pintuan na to, palabas to papunta ng boat deck. And then dito sa kaliwa, yan yung papunta ng bridge. So akyat tayo ngayon, papunta tayo sa bridge. Pero hindi ako masyadong naka-video dito kasi medyo bawal kasi yung patago lang ng video ko. So ayan, yung ginagamit ko yung camera dito, yung Insta-Go3, para hindi halata na may nag-record ako ng video. So ayan, ito yung forma ng bridge namin. Ayan, medyo luma na siya kasi 2016 made, 2006 made tong barko na to, kaya luma na. So ayan yung forma ng bridge namin. So ito naman yung ayan, pababa papunta ng main deck, sa loob ng main deck. Ayan, sa may galley, pero may mga accommodation pa rin dito. So ayan, sa easy room. Ayan, easy room. Tapos dito yung galley. Ayan, dyan kami kumakain. Ngayon, tapos na kasi yung lunch, dinner. Ayan, kaya wala nang tao. Nawala nang mga pagkain. So ito, yan, puro kabina pa rin yan. Yung mga seismic crew. Ayan, halo-halo. Tapos ayan, kabina ni, ito yung kitchen. Yan, dyan magluluto yung kusinero namin. Tapos ito yung kabina ni medic. Tapos yan, kabina ito sa kanan, ito yung kabina ni kusinero. Ayan, tapos kay messman. Ayan, ito yung sa kanan ulit, yan sa may workshop ni ETO. So dyan siya nagtatrabaho. Tapos dito naman, ayan, palabas ng main deck. Tapos papasok sa may engine room. So ayan. So ito, may daan pa rin dyan papunta ng engine room. Ayan, ayan. So ayan, may dito yung public toilet namin.
So dito yung gym room namin. Ayan, kung gusto niyo magpapawis, ayan. So hindi siya ganun kalaki yung gym room, pero pwede na pag gusto mong mag-exercise, magpapawis. Ayan, so ayan, maraming dumbbells na iba-iba ang bigat. So dito tayo ngayon sa node deck. So yung lubid na yan, nakikita nyo, yan yung tatalian ng mga nodes. So ngayon nag-recovery sila. Ayan. So ganito yung proseso. Ayan, nagre-recover sila ng node. Ayan, ayan, nakikita nyo yung lubid na yan. So ayan, ayan yung node, yan yung node, yung may pula na yan. So dyan nare-record yung data kung merong langis dyan sa lugar na yan. So ngayon nagre-recover pa rin sila ng nodes. Ayan, nakita nyo yung angkla na yan. So pinipick up nila yung tali para ma-hook nila yung lubid at mabira nila. So paano nila malalaman kung ano yung eksaktong location ng mga nodes? May naka-GPS kasi, kaya may position doon na ganung position, nandun yung nodes, lubid. Kaya yan, ilalaglag nila yan, tapos idadrag nila kaunti para ma-hook yung lubid. So ayan, binibira na nila yan. So nakikita nyo, ayan, so na-hook niya na yung lubid, and pinahandahan niya ng pinipick up o nire-recovery yung nodes. So ngayon approaching sa amin si Adnok Charlie 08. So siya yung magko-crew change and nagdadala ng mga materials, yung mga hand carry materials. Ayan, siya yung nagdadala. Ayan, so padikit siya sa amin ngayon kasi may idadrop siyang maliliit na materials. Meron palang nag-activate na PFD or Personal Protection Device. So ayan, meron niyang nakalagay na PLD or Personal Locator Beacon. So pag nag-activate yan, madidetect siya ng radar. So pag nag-man overboard, suot nyo yan, so madidetect yung position nyo ng radar. Padikit sa amin ngayon si Adnok Charlie 08. So may crew change ngayon. So ayan, pa-approaching siya ngayon by astern. So pupa yung way nila para mag-drop ng pasahero. So minsan matagal silang makadikit kasi lalo na pag merong swell or malakas yung agos, kaya ayan, nahihirapan silang mag-approach. So minsan inaabot ng 30 minutes or minsan nga 1 oras pa bago sila makadikit, lalo na pag medyo maswell tapos malakas yung agos. So kagaya niyan ngayon, tingnan nyo, so ayan, binababa na yung mga materials ng mga seismic, yung mga transponder, tapos yung nodes. So ayan, pati yung may crew change rin ngayon. Ayan, so inuuna mo nang kinukuha yung mga bagahe. So ayan, tapos susunod na yung mga
crew. So dapat gumamit ka ng tali, yung tinatawag na swing rope, yung kakapitan mo pag tatawid ka sa kabilang barko. So ganun din yung proseso. Ayan, dapat nakasuot ka ng PFE, yung PPE, ayan, kompleto. Tapos yan, binibigay na nila yung mga bagahe nila. So ayan, so itong mga nasa likod namin, yan yung mga seismic crew. Pag wala silang ginagawa, so ayan, tumutulong rin sila sa amin pag-assist ng pasahero. Ayan, kasi tinutulungan din namin sila pag may mga kargada sila, mga materials, yan, tinutulungan din namin. Kaya yun, tulungan lang dito. So maluwag ang trabaho ng EB dito. Ayan, assist lang ng pasahero, tapos maintenance. Ayan, minsan nga bawal pa mga to kasi may mga night shift, may mga natutulog, kaya pag mga to kami minsan 1 oras lang. Yun, kaya maluwag ang trabaho namin dito. Give Hasan. Back to give to Hasan. Picture. Please ask him to give to HSC. HSC. Give to HSC. No, this one. Finish? Okay, finish. Finish, boy. Okay. Life jacket. Helmet. Boy. Helmet there. Thank you. Finish, okay. I think close next time. So maintenance muna tayo ngayon. So ang ginagawa ko, nagbabuffing ako. Yan yung mga kinatukan namin kanina. Ayan, binabuffing ko. Pagkatapos buffingan, wawalisan muna para matanggal yung mga alikabok. And then mamapan ko na may kaunting rust remover. And then pag natuyo na siya, so lalagyan na namin ng primer, mga 2 coating. And then pagkatapos yung final coating na. So ang gamit kong camera ngayon ay Insta-Go 3. So ayan, nakamount siya sa helmet ko. Kaya ayan, yung kita niya yung kamay ko lang tsaka yung grinder. Ayan. So ito lang, gaya ng sinabi ko, ganito lang yung trabaho namin, mag-maintenance. Ayan, mag-tiktik ng kalawang, mamintura, maglinis ng barko sa loob at labas ng barko. So yan lang yung trabaho namin, yung daily routine namin dito.
So after natin buffinggan, mapan, malinis na. So ayan, dito ngayon ako sa paint lacquer. So dito sa barko namin, maliit lang yung paint lacquer. Ayan, kailangan ko pa bumaba sa may manhole. So dito yung nakalagay yung mga pintura namin. Ayan, sa nakikita nyo. Magulo pa kasi hindi pa na-arrange. And yan, maliit lang yung paint lacquer namin dito. Tsaka mapangit yung design ng paint lacquer kasi lumang barko kasi to. So ayan, ngayon nagmi-mix ako ng primer. So ang gamit naming primer ay Juton. So Jutamastic 80. So ayan, nagmi-mix na ako. So ini-estimate ko lang kung mga gaano karami yung imi-mix ko. Kasi pag nasobrahan mo siya, kuhan siya yung titigas, hindi mo na magagamit. So sinasakto ko lang. And yung nilalagay naming hardener is Jutamastic component B. So ayan, estimate lang din kung gaano karami yung hardener. Pero mas, tsaka yung ginagamit naming thinner, yung thinner number 17. So pag mix, meron namang ratio yan, pero sa amin kasi ini-estimate lang namin. Pero mas maganda na yung mas marami yung hardener kaysa sa kaunti, kasi pag kaunti lang yung nalagay mo na hardener, so hindi siya titigas. Kung titigas man siya, matagal matuyo. Kaya yan, mas okay na yung medyo marami-rami kaunti yung hardener niya. So ayan, so ang lagayan namin yung pinagputulan lang ng tubig. Ayan, kasi yan yung lang yung mga available. So ayan, paakyat na ulit ako palabas sa may paint lacquer. Makipot yung paint lacquer namin dito, maliit lang. Kaya ayan, mahirap. So ayan, sa nakikita nyo, nilalagyan ko na ng thinner. So yung thinner number 17 yung gamit namin. So ayan, estimate lang din yung thinner na wag masyadong, yung sakto lang, wag masyadong malabnaw, wag masyadong malapot, yung sakto lang siya. So ayan, so kaunti lang yung minix ko kasi kaunti lang naman yung lalagyan ko ng primer. So gaya nga ng sinabi ko, pag marami yung na-mix mo na primer, so masasayang lang kasi hindi mo na siya magagamit kasi titigas na siya, kasi may hardener siya. Hindi kagaya ng ibang primer na thinner lang yung nilalagay, okay lang yun na hindi mo pa magamit kaagad kasi hindi siya titigas. Hindi kagaya nito, pag kuhan yan, yung sobra niyan, wala na, hindi mo na magagamit, matigas na siya. So ayan, pinaprimmeran ko na yung kinatuka namin. So ayan, natapos na rin buffinggan yan. So ayan, dito yan sa may port side, sa may labas ng accommodation. So ayan, so dito kami nagmi-maintenance ngayon. So ayan, primeran ko muna. Tapos pag natuyo yan, so applyan ulit ng second coating. Ayan, para mas maganda-ganda at matagal lumutang yung kalawang ulit. So pagkatapos nyan, pipinturahan na namin ng final coat. Ayan, yung green.
So ngayon, ang binigay na job order sa akin ni Boson, mag-buffing dito sa may rescue zone, sa may port side. So ayan, tapos na namin katukan to. Hindi ko na na-videohan yung pangangatok namin. So ngayon, naka-video ako. Kuha na yung tapos ng katukan, babafinga na lang. So ayan, dito ako sa may rescue zone. So dapat pag dito kayo nagtatrabaho sa may rescue zone, kailangan naka PPE kayo, may safety harness. Ayan, kasi in case na ma-off balance kayo, mahulog kayo dyan, ayan, merong hindi kayo mahulog kaagad sa tubig kasi may safety harness kayo. Ayan, so ayan yung job order sa akin ngayon ni Boson. Kaninang umaga kinatukan to nila kasi ako pang 12 to 6 ako, kaya pinabatingan na lang sa akin. So pagkatapos buffingan, linisan. So ayan, same procedure, applyan ulit ng primer. So ayan, pinaprimeran ko na para mamaya pagkatapos ng second coating na primer, pag natuyo na siya, so pipinturahan na namin ng light blue. Kasi light blue yung kulay dito banda sa may rescue zone. So ayan, ito lang yung trabaho namin. Ayan, gaya ng sinabi ko, maintenance lang kami ng barko. Ayan, kasi mas maluwag dito kaysa pag dun ka na-assign sa mga PSB or yung platform support vessel. So ayan, supply boat yung tinatawag nila, supply boat. So mas mahirap dun kasi magsusupply kayo sa mga rig, sa jack-up barge, tapos magsusupply pa kayo sa ibang barko. Ayan, magsusupply kayo ng tubig, fuel, simento, magdadala kayo ng mga kargada, pagkain, minsan may mga pasahero pa. Kaya mas maluwag talaga dito sa survey vessel, seismic vessel, mas maluwag dito. Kaya mas, kung ako sa inyo, gusto nyo mag-apply dito, ayan, apply lang kayo. Piliin nyo yung sa offshore na ganito, yung sa survey vessel lang. Kasi pag sa supply kayo napunta, grabing pagod doon, lalo na pag tag-init. Yan, hila-hila nyo yung mga hose na lalaki ng hose. Tapos pag nasakyan nyo pa yung luma na barko, yung hindi siya DP vessel, so dagdag hirap din yun sa mga deck crew kasi magti 3 point mooring kayo doon. So
Ayan, mas mahirap dun. Mas mahirap ang trabaho dun sa supply. Kaya naranasan ko yan. Kaya para sa akin, ayaw ko na bumalik dun sa supply. Dito na lang tayo sa Sorby Diesel. Yan, mas medyo ayos-ayos pa yung sahod dito. Maluwag pang trabaho. So dito tayo ngayon sa main deck. Ayan. So yung mga nakikita nyo yan, kuhan yan, yung nandyan yung mga nodes, yung tawag nilang nodes. So china-charge nyo yung nodes nila kasi may battery na chargeable yun sa loob. Kaya yan, dyan nila china-charge yan. So dito ako sa may port side, sa may main deck. So ito yung itsura ng main deck namin. So dito, yan, papunta yan sa may engine room. Pagpasok mo doon, pag diretso mo, kuha naman yun, gali, papunta ng gali. So ayan, dito ako ngayon sa may starboard side, sa main deck pa rin. Yan, sa may rescue zone. Ayan. So yan, diretso na yan, yan, nakikita nyo yung mga dyan nagtatrabaho, yung mga back deck crew, o yung mga taga-seismic. Ayan. Ayan. So nakikita nyo yung lubid na yan, ayan. So nagre-recovery sila ngayon ng nodes. So dito ako ngayon sa node deck, yung tinatawag nilang node deck. So dito nakalagay yung mga gamit ng mga seismic. Ayan. Tsaka yung ibang gamit ng deck dito rin. So ayan, ito yung itsura ng namin, node deck, yung tinatawag na node deck. So ito naman yung laundry. Ayan, pag maglalaba kayo, so may nakasign dyan na laundryman, yung steward. So may nakasign doon na maglalaba ng mga damit nyo. Pero pwede rin kayo maglaba pag hindi kayo busy. So ito yung itsura ng node deck. So dito yung mooring operation, pag mooring ka, pag naka-assign ka dito sa pupa, ayan, dito sa up mooring station.
ayan, nagre-recover na sila ng nodes. So ayan ang nodes. As nakikita nyo, ayan o. So ngayon dito ako sa may starboard side, dito pa rin sa may accommodation deck, sa labas ng accommodation deck sa may starboard side. So ngayon pag diniretso mo yan, papunta yan sa may forward o proa ng barko, tinatawag. So ayan, ito yung itsura ng barko namin, maliit lang siya. 2,330 GRP lang, maliit lang. Ayan. So dito ayan yung forward station namin. Pag dyan ka na-assign, pag nag-mooring operation, ayan, dyan sa forward o proa ng barko. Ayan. So ayan yung itsura ng proa namin. So ngayon dito ako sa may boat deck, tinatawag nilang boat deck. Ayan, sa may kuha namin FRC, saka yung isa yung workboat. Yan, dalawa yung FRC namin. Yan. So dito rin yung master station. Ayan, pag mag-drill kami, so dito yung master station namin. So ngayon, ayan, papunta yan sa may helideck, helipad ng barko. So itong helideck dito, hindi operational to kasi wala namang naglalanding na chopper dito. So dito ako ngayon sa may helideck. So ayan, ito ang itsura sa may helideck, pero hindi siya operational. So ngayon nagka-cargo operation kami. So ang naabutan ko, kasi ang duty ko is 12 to 6 ng tanghali. So kuha na siya, nag-provision kami kaninang umaga. So tapos na yung mga pagkain, mga dry goods, frozen. Ayan, tapos na. So ang naabutan ko na lang ang pag-discharge ng basura, tsaka yung tubig, pagkuha ng mga tubig inumin. So ayan mga basura yan namin, dini-discharge yan sa supply boat na ayan, yung supply boat na kumukuha ng mga basura namin.
ngayon, ayan, naglo-loading kami ng lube oil. So, lube oil ng main engine. Ayan. So, nagdi-discharge rin kami ng used oil. So, yung used oil nakalagay lang sa mga drum. Nag-discharge rin namin papunta dun sa supply boat na si Alpha 12. Stop, stand by. Okay, wire out. So, ang rigger ngayon or yung tinatawag nilang banksman, yung isang AB na si Agus from Indonesia. So, siya ngayon ang nagre-rigger or nagbabanksman. Siya yung nagsisignal sa crane operator. Ayan. So, minsan, ako rin yung ginagawang rigger o banksman. Depende kung sino yung available. So, ngayon, si Agus ang nag-assign na mag-signal o banksman kay Boso. So, siya yung nagko-communicate sa crane operator. Ayan. Kasi siya yung mata ng crane operator. Kasi hindi nakita ng crane operator yung doon pag nasa baba na. So, siya yung nagiging mata o taga-signal sa Boso.
ngayon, bababa na kami. Tapos na yung lifting operation o yung cargo operation namin. So, papunta na ako sa Pupa para i-let go itong lubid ng supply boat na si Admiral Alpatwell. So, ito yung si Admiral Alpatwell. Ito yung supply namin na nagsusupply sa amin ng mga tubig, fuel, pagkain, yan, materials. So yung nagdadala ng mga natin, kaya tinawag siyang supply boat. So ayan, naka-standby na ako sa may Pupa para i-let go yung lubid ni Alpha 12. So ayan, yung dalawang deck crew ng supply boat. So nile-let go na nila yung lubid. Ayan, tinatanggal na nila yung pagkatali. Tapos i-let go ko na, tatanggalin ko na dun sa bulag. Thank you. So ayan, nakikita nyo, pakas off na si Alpha 12. Ayan, tapos na kami mag-cargo operation. So sinisigawan ko yung AB dun sa supply boat kasi sumabit yung fender nila or yung Yokohama fender. So bago pala sila mag-ship to ship or didikit sa amin, nilalagyan na nila ng fender kasi may mga naka-usli kasi na mga bakal dyan. Kaya pag hindi nila nilagyan ng Yokohama fender, so may tendency na tatama dun sa barko nila o baka mabutas pa sila yun. Kaya may kuwan talaga, may fender na ganyan, Yokohama fender. So ngayon nagpe-prepare ako ng high pressure hose kasi wawashingan ko yung may konting mga patak kasi ng food waste doon sa may helideck. Mabaho siya pag hindi mo siya winasingan. So ayan, kasi bawal kami magtapo ng mga food waste sa dagat kasi nga special area to dito, bawal. So pag nagtapon kami, pag nahuli, ayan, mananagot si kapitan at may multa. Kaya iniipon namin yung food waste namin
Tapos pag nakalagay naman siya sa freezer, kaya hindi babaho. Pero pag magdi-dispose na nga kami, pinakahuli kasi siya namin i-discharge, i-offload. Kaya yan, nakukuha na siya, yung natutunaw na yung food waste. Kaya yung mga parang katas ng food waste, ayan, nandyan sa deck. Kaya ayan yung wawasingan ko para matanggal yung mabaho. Pinang yan.
ngayon, nagwa-washing pala kami. Ayan, pinawashing na namin yung buong barko. Every end of the month, nagwa-washing kami. So sa isang buwan, isang beses lang kami nagwa-washing. Ayan. So ayan, pinawashing na gamit yung high pressure. Ang washing. So ganito lang yung trabaho namin. Ayan. So, kasi alikabok na rin. Ayan. So yan yung pag nag-washing kami dito sa barko. Ayan. So tapos na kanina din sa may taas, sa may helideck, sa may node deck, tapos na kaninang umaga. So ngayong duty ko, ngayong tanghali, so dito naman yung continue namin sa may accommodation, sa labas ng accommodation. So ngayon iti-testing namin yung FRC. So required every 3 months kailangan namin i-launch yung FRC sa tubig. Pero usually pag nilaunch yan, tinatatakbo nila yan, pinaikot-ikot. Pero ngayon ibababa lang nila sa tubig kasi medyo busy ngayon. Kailangan pa mag-operation. Ayan. Kaya ang gagawin nila, ibababa lang sa tubig tapos iaangat ulit. So during man overboard, pag may man overboard o nahulog na crew sa barko, so ito yung ginagamit namin, yung FRC, para kunin yung man overboard na tao. So ayan yung ginagamit namin. Kaya pag nag-drill rin kami ng man overboard, so may hinahagis na dummy. Ayan, and then yan i-recover namin gamit yung FRC na yan.
this is it. So ito na yung kami naman yung nag-sign off. So ngayon natapos na namin yung kontrata namin. 3 months lang yung kontrata namin. So ayan, ito yung pinakamasaya sa buhay ng isang seaman, na matapos yung kontrata na safe at makauwi sa pamilya na safe. So ayan, dito kami sa ADNOC Charlie 08, yung crew boat. So ayan yung itsura ng barko namin. So si Dongfang Kan number 2. So Chinese vessel siya. So maraming Chinese dyan na mga kasama namin, usually mga seismic crew, yung mga Chinese. Pero sa marine crew, halo-halo, mga Pilipino, Indonesian, tapos yung officer namin Pilipino, may Ukraine.